126 verse 1 to 6. Basahin natin ang sabay-sabay. Psalms 126 verse 1. Read, begin. When the Lord turned again the captivity of Zion, we were like them that dream. Then was our mouth filled with laughter, and our tongue with singing. Then said they among the heathen, the Lord hath done great things for them. The Lord hath done great things for us, whereof we are glad. Turn again our captivity, O Lord, as they himself. He that sow in tears shall reap in joy. He that giveth with forth and giveth bring precious shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheep with him. Diyan kita sa verse 6 kanang mensahe ito yung bearing precious seed shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheep with him. Ibig sabihin, bringing his sheep, may dala-dala siya ng mga sheep. Ibig sabihin yung mga harvest, yung mga pinungpong, yung binugkos sa ating salita ng mga trigo na gawang tinapay. So, harvest yan. So, ang title natin ay let us invest in the Lord of the harvest. Mag-invest tayo sa Lord of the harvest. Let us go to the Lord in prayer. Pikit tayo at yun po. Let's pray. Almighty God, our loving Father, Lord, thank you for this day. Salamat yung salita, forgive our sins, Lord. Lord, help me, help us to understand the word. Spiritual Spirit, guide us. Bless my Pastor Nagli, Pastor Praga, si Pastor Loro Panginoon, so sa pag-minister doon, sa pag-organize yung work na 4 years na organize na sila doon. Pastor Gano, Gerson, sa Malibog, Washington, Lord. So we pray, yung Panginoon, sila na great granddaughter, at in turn, Lord, na kami ay sa inyong blessing, biyaya kami na adopted son, na di kami Baptist Church ng Happy, salamat ko Pastor Nabi. In turn, Lord, sa Baptist Church, ay Pastor Yuli, Panginoon, salamat. At pala yung bawat isang dito ngayon, at kayo pong magabar sa amin. Thank you for the word. Bless your word. Meron kami ng blessing na matanggap. For the blessings, yun sa atin, in Jesus Christ's name. Amen. Amen. So, ang title ay, let us invest. Mag-invest tayo in the Lord of the harvest. So, ito yung sa Psalms 126, ang background nito, when the Lord turn again, ibig sabihin ay ang Panginoon ang pwede makagawa ng paraan na ma-turn again yung captivity ng Zion. Yung mga Israelites kasi tawag sila mga Zionists. Ibig sabihin ay na-captive sila. Ang nagsakop sa kanila that time ay ang bansang Babylonia. Sa time natin ay Iraq. So na-captive sila, nabihag sila yung buong mga Israelites. Ibig sabihin kung sa ating time, nabihag rin tayo ng Spanyol, hindi nabihag rin tayo ng mga Hapon. Alala niyo, diba? So, ngayon ang Israel rin, nabihag sila ng Babylonia. Babylonian Empire o yung Iraq. And then sabi dito, na-captive yung Zion. We were like them that rin. Pero mayroon silang mga pangarap siyempre na sa kanilang bansa, sa kanilang pamilya, sa Panginoon. Then was our mouth filled with laughter. So naalala nila yung kanilang mga dream, mga panaginip, pangarap. Then ang kanilang mga labi ay nagkaroon ng laughter, yung naging masaya sila, naghahalakad, katawa. And our tongue with singing, ang kanyang mga dila ay mayroong pag-aawitan. Then said they among the heathen, sabi na sa mga unbeliever, sa mga hindi niwala sa Diyos, mga heathen, the Lord hath done great things for them. Ang Panginoon ay gumawa ng mga dakilang bagay sa buhay ng mga Israelites. Bakit? Dahil nung sila ay nasakop ng Babylonian Empire, siyempre biyag sila, makalipin sila. Ngayon, ang nangyari naman, ginawa ng Panginoon, siyempre sa katigasan ng mga ulang mga Israelites, kasi sumasamba sila kay Baal, kay Astoret o Astaroth. Siyempre mga Diyos that time, indirectly, kasimba sila kay Satan. Ngayon, hindi sila kasimba sa Diyos, kay Yahweh. Ang ginawa ng Panginoon, parusay, inapabiyag sila. Siyempre, iba naman doon ay mga
malapit sa Panginoon na napipraise, pero majority ay mga pasaway sa Panginoon. Ngayon, ang nangyari, ginawa ng Panginoon ay sinalakay naman yung Babylonian Empire ng Persian Empire. Ano nga yung bansa yung Persian na yan sa time natin? Yan ay ang Iran. At alam ni DJ, yun ang Iran. So, ang Iran naman at sa pamanan ni King Artaxerxes the First. So ngayon, dahil nabihag sila ng Babylon din, nakalaya sila din, nagsaraka yung mga sundalo, mga kawal ng Persia. So, malaya sila. So, siyempre may utos sa ilang, sige, balik na kayo doon sa inyong bansa sa Israel. Kaya sabi dito ay sila'y masaya na awitan sila at the Lord hath done great things for them. So, gumawa ang Panginoon na dakilang bagay sa nila. It pictures out rin ang pag-redeem ni Jesus sa atin, ni Lord Jesus, diba? Dahil dati ay marumi, makasalanan, pasaway, may ginagawang kalukuhan. Pero dahil kay Lord Jesus, ay binigyan rin tayo ng miracle na great things na ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Kaya sa verse 3, the Lord hath done great things for us. Sabi ng mga Israelites, we are glad, masaya sila. O, diba? Sumasaya rin ba kayo na nakilala ng Panginoon? Kasi kung wala ka sa Panginoon, yung buhay ng tao pag wala sa Panginoon ay nandyan sa druga, nandyan sa rugby, siyempre masira pa, nandyan sa sugal, sa scatter, baka nag-scatter sa inyo, walang scatter na. Kaya saan ay sugal yan? Nakaka-addict yan. Even yung mga sigaral, police, nalulong sa yung sugal. So, minsan nagahulila, no? Malungkot naman. And then, yung iba naman ay sa pornography, yung iba naman ay sa mga disco house, beer house, sa mga ipat-ipat, ang tawag yan, yung ilaw, patay sindi. O maraming din sa mga Manila, sa mga Ermita, sa mga BGC, o saan man yung mga lugar doon sa Manila na mayroong mga temple sa mga babaeng halapati, mga babaeng lipat. Yung mga bayaran, mga hostess. So kung ka sa mga bagay niyan, siyempre, pag wala ka sa Panginoon, doon ka ras, pabarkada. Pabarkada, mag-inuman. Tapos mayroon ka na ilagay doon na something ng gamot, drugs, tapos makainom ng babae, tapos nalasin, tapos karipan ng mga barkada, kawawa, o pag-buntis, o kawawa. Sorry, no? So dapat kayo, maingat kayo, piliin niyo yung mga kaibigan ng Panginoon. Kasi pananamit, no? Dapat ang pananamit natin ay maayos. Sorry, sa babae, yung palda, mahaba, isinti. Sorry, diba pag nasa tao na yung tao, no, pag ginalamayan, nakabarong, no? Nakabarong yung patay. Diba, nakabarong, no? Patay na. O patay nga. Ibig sabihin ay babel. So, ibig sabihin pag sa Panginoon din, ay nakasupay na isipin. Hindi baling luma, basta bagong laban lang. Hindi yung mga marka dyan, nakatatak yan, may pandual, medyo na damit ay dapat hindi papatay formal, no? Sabihin ay harapos pa yung mga do. Gusto mo natin mapaayos ang ating lugar ay hindi pa so tis lang, no? Siyempre mga estudyante pa lang kayo. Siyempre dati yung mga people lang yan, tapos lumaki rin, naging giver lang sila yung nagasuporta sa gawain ng Panginoon. Hindi man tayo aasa doon sa state, ay suporta tayo sa gobyerno, wala. Ang nagasuporta sa gawin ng pera ay God's people. Kaya tayo ay mission, suporta rin tayo sa mga local foreign mission, na nagbibigay tayo doon na konti lang, nasupport tayo. Okay. Kaya bigay tayo ng mga love gift. Kaya yung mga speaker natin dito, no? Kaya special offering tayo, tutuwa sila dito, no? Kaya hindi tayo ganyaman. Sa financial, may naman tayo sa Panginoon sa pananampalataya, pwede na bigyan natin sila ng mga love. Natutulang sila, di ba? So yan ay blessing ng Panginoon. So dito, the Lord hath done great things for us, sabi ng mga Israelites. Dahil nakanaya sila sa Babylonian Empire. And then, well, yung Persian Empire na, si Artaxerxes na leads sa doon na nagsakop doon sa Babylonia. So, tinutulutan silang umuwi. Kaya sabi sa verse 5,
turn again our captivity. So ang Panginoon lang pwede mag-turn again. Ibig sabihin ay baliktarin ang sitwasyon. Ang Panginoon lang ang kaya magbaliktad sa sitwasyon. Diba? Walang-wala ka ngayon, financially. Pero kaya ng Panginoon na pagyamanin ka. Sino ang bibigay ng kayamanan sabi sa Deuteronomy? Chapter 8, verse 18 nga tayo. Kung makamali ang Panginoon ang bibigay ng mga. Okay? So sabi nga ng sa Book of Corinthians nga tayo na si Jesus Christ ay naging mahirap para ikaw ay maging mayaman. Christ ay naging poor so that you might be rich. Ganun yan. So, ganun. Kaya salamat tayo sa Panginoon na ang Panginoong Isus naging mahirap para tayo naging mayaman. Spiritually speaking, spiritual blessing. Lalo kung nakapag-aral ka, kapag-trabaho. Kaya, na-design ng Panginoon ay yung tatay yung provide. Siya yung provide. Diba tatay, haligin ng tahanan, yung nanay, ilaw ng tahanan, hindi yung ang nanay yung ilaw ng tahanan. Ay ano naman yung tatay? Ang tatay ay, sabi ng bata ay taga-pundi ng ilaw. Hindi na yun. So dapat ganun na yung tatay, ang leader, ang tatay. Siyempre ang una Diyos, ang sunod tatay, ang sunod ay nanay. God, then father, then mother, then children. Hindi pwede yung children na naging leader. Hindi pwedeng babae ang leader, dapat ay lalaki. Tatay, sunod nanay, sunod mga bata. Hindi pwede yung bata yung masunod. Pag sabi ng bata, na bilang mo ko ng sapatos na Reebok o Nike. Tapos ay hindi binilan. Ay umiyak. Ay sige lang, parang kung umiyak ito doon, bilhin na. Pag bilhin ng sapatos, ay wala pang bilhin bigas. Grocery, wala na. Kasi sinunod yung bata. Mali, dapat tatay, nanay, bata. Father, mother, children, o sons or daughters. Siyempre, pinakamataas God. So rin ang design. Kaya ang tatay ang masusunod. Yan ang design ng Panginoon. Pag ang nanay masunod, magkalabo-labo. Kaya si Mama Nalin, kung maglipat kami from Linaban Norte to Briones Housing, sabi ay, ano gawin natin sa iyo na itong lugar natin? Ang pinagawa natin doon sa Briones ay gigibain. Kaya sabi, bahala ka kung anong mo, kung anong decision mo, sunod lang kami. Ayun, sabi ko, sige, dahil wala mang tao doon masyado sa Linaban Norte at 2 gate pang dadaanan bago tayo. At naisip ko maraming tao sa pabahay, pabahay tayo. Kaya, yun. For the grace of God, pabahay kami. 5 years na kami doon. Pag-pray nyo, financial provision para maka-second floor. Tapos magamit natin magturo sa mga bata about kay Lord Jesus doon. At pansamantala, matipunan natin. Aba doon maghanap rin ako ng lupa rin, mag-surveying na mayroong mura lang, no? Kung mayroong na sana, kung ang lupa na sana ay doon sa Libatong, mura lang, no? 45 pesos, no? Kaya malayo ang per square meter. 45 pesos lang. Pero dito sa Kalibo ay 12,500. Mga bata, may 5K. Pero, ang gusto na rin ang langit ng lupa. Pray lang. Pero, doon nga sa Makati City, ang kanilang lupa doon, ang per square meter ay, makano yun, mga, yung siyempre sa iba, mga 40,000, 50, 100,000. Baka doon sa sentro siguro, baka 500,000 ang per square meter sa may Ayala. Ano. Amen. So, turn again our captivity. O Lord, as the streams in the south. Ibig sabihin, yung stream in the south na yan ay sa lugar yan ng Negev. Ang Negev pala ay mabato, walang tubig, tuyot. Ngayon, kahit tuyot pala yan, pag ang Panginoon ay iton aging yan, kasi babalik na rin ang Panginoon ang sitwasyon, ay dadalo yung streams of water, yung daluyong ng agos ng tubig, masagana, abundant na tubig na agos dyan kahit tigang na lupa, mabato. Ibig sabihin ay na hindi sa lugar na matubig. Pag ang Panginoon na nagawa na paraan, nagiging maraming tubig na raragasa. Ibig sabihin maging
abundant blessing. So, ang Panginoon lang ang makagawa niya. Ikaw ngayon ay walang-wala. Tapat ka na sa Panginoon. Meron nga doon ay yung gumapit sa kay Pastor Abante. Ang kanyang yung bata pa ito bata pa siya. Pero may asawa na rin. 10,000 lang ang kapital niya sa negosyo. Tapos kay nagsali sa negosyo na sa pharmacist ba? Yung marga-deliver ng mga gamot. Ngayon, buwan na, millionaire na siya. Dahil siyempre sa mga, iwan pa anong pangalan ng gamot na yun. Basta parang mga pharmacist, tama na, baka may share siya. Kaya, million ang kinikita na. Kaya, sabi niya, kung anong kinukuha niyo ng kurso, dapat itanong niyo sa pastor at bawat kurso niyo ay gagamitin niyo rin sa paglilingkod sa Panginoon. So, mag-abroad, ang purpose doon ay para ibahagi yung salita ng Panginoon Kristo, mag-soul winning, mag-put up ng gawain ng Panginoon. So, ganun dapat ang motibo niyo. Kaya tayo nabubuhay sa lupa, niligtas tayo ni Jesus, tumanggap tayo kay Jesus, pinagkakabaligtas, pero ka ng buhay na walang gan, sa langit ako ako namatay. Pero hindi pa tayo namatay. Tumanggap ko kay Jesus, pat hindi ako namatay. Kaagad, may plano palang Diyos para mag-spread ng gospel ni Jesus Christ. Ibig sabihin so winning, mag-disciple, at mag-support rin sa mga ministeryo. Ganun din, hindi lang ako, pati rin ikaw. So yun ang purpose ng Panginoon. May purpose sa bawat isa. Kasi ibang mga bata, yung si basketball player, si Rene Baterbonia, ang purpose sana nung mag-university ng Ateneo, pati yung taga-Nigeria na si Divine Adili. Kasi para mahirap lang kasi sila, para ang kanilang pamilya ay umangat ba. Siyempre, pag basketball player ka, may kotse ka, may sweldo ka, may pera ka. So, ang pera mo, padala mo sa mga magulang mo, nakabili mo sila ng pagkain, lupa, mapatay ng bahay pa. Kaya lang, nag-training pa lang, ay nalumos na o nalunod na kaagad doon sa Aurora, patay na kaagad. Magaling sana yun, MVP yan ng palarong pambansa, sa Baterbonia na, no? So, ganun ba? So, yan ang pangarap nila na maahon yung pamilya sa hirap. So, nagsali sa basketball. Pero tayo, ang ating pangarap naman ay maiahon natin yung mga kaluluwa papunta impyerno, madala natin ka sa paanan ni Lord Jesus Christ para sa langit naman punta. Okay? Yan ang pinamagandang pangarap. Amen? Judith, kanya intindihan mo, na yung classmate mo, masiran mo na gospel tracts, nabigyan na magasahin. Ang nabigyan na natin ng gospel tracts ngayong month of July ay 75 na katao. No? Nabigyan ng gospel tracts. At ang nag-profess, tumanggap kay Jesus Christ, yung Lord and Savior ay 28 na by the grace of God. Siyempre, last year ay 1,097 nabigyan ng gospel tracts. Warning yan sa nila about Jesus Christ. At 116 ang tumanggap, 4 na baptize. Ngayon pa naman, 5 na baptize. Ang tumanggap kay Jesus bilang Lord and Savior, 134. At ang nabigyan ng babasahin ay 1,314 o 318. Mga ganito, no? Anyway, ibang wala rin. Mga galing pa sa Bitani Makati, oh. Hindi ko na nga nalagyan ng Bitani Kalibog Mission, eh. Yung Makati lang ari para kasi makita mo na pwede ba sila makapanood pa. Yeah. Hindi pa nyo ba, hindi pa nalagyan. Kaya ang gospel class ng Bitani Makati, by the grace of God, nakabot na sa Iloilo City, nakabot sa Guimaras. Kasakay ko sa barko na gamitin pala mga barangay official doon sa Manila, sa Siminat, taga-Antiki, nabigyan ko rin. Kaya naabot lang ng gospel class na ito ay taga-Aklan, Antiki, Guimaras, Iloilo, at taga-Pasay City, Caloocan City, sa Manila. Di ba? Ito sa mga stewardess, nabigyan kayo sa airport, mga security guards sa mga airport, sa Pasay City, Paranaque. So by the grace of God, no? So yun ang purpose natin na hindi lamang maiahon sa hirap yung mga tao, kundi matulungan, kundi higit sa lahat yung kanilang kaluluwa ay maiahon, huwag mapunta sa impyerno, huwag mapunta kay Satanas, kundi doon sa langit. So yan ang purpose ng church. The mission of the church is mission. At ang mission yan yung heartbeat of God, ang mission. So winning.
Yan ang pintig ng puso ng Panginoon, yung souls. At yan ang pintig ng church mission, ang mga kaluluwa na maligtas through the Lord Jesus Christ. So yun kaya itong tuwa sila dito na sila ay nakalaya na. Kaya yung streams of the south na yan, in the south, ay yung, sabi ko na yung lugar sa Negev na mabato, or tuyot, pero ang Panginoon gawa ng paraan, ito yung tuyot yung buhay natin, pero kaya ng Panginoon at ito ang naging yan na maging masagana, daluyan ng pagpapala, daluyan ng tubig, ang masagana. Nag-gets nyo? Kaya, ito Panginoon pa rin. Kaya sa verse 5, they that sow in tears sila na umiiyak na nagtatanim ay aani na mayroong joy. Siyempre pag magtanim ka, mahirap yan. Pero tayo dito, hindi tayo nakaranas masyado magtanim dahil dito sa Kalibo, wala naman dito palayan sa poblasyon, di ba no? Pero yung mga nagtatanim sa mga baryo, ng mga palay, masakit yan sa likod, di ba? Tapos mainit. Tapos kung maulan naman, mapasmaan sila. Tapos yung thirst dahil sa hirap, hardship, problems, hindi kaya matanim ay ipistihin or lalanggamin. Then may bagyo pa. O yan, matindi. Masaklat, may bagyo pa. Hindi sa abis na, ng bagyo pa. Damage pa. Ay inutang pa yung puhunan o fertilizer. Kaya kawawa. Pero kung walang bagyo, walang sakuna, so mag-aani sila na mayroong joy. At sabi na, he that goeth forth, yung umahayo at na umiiyak at dadadila yung seed na butil, i-compare dun sa Word of God na dadadala rin, ay sigurado walang pagdududa na babalik ka na mayroong kagalakan reducing at may dala ka ng mga harvest. Ibig sabihin may harvest ka na trigo, yung ginagamit at tinapay, trigo yan. At yung trigo na yan ay ginagawang tinapay. Kung sa kaluluwa rin, yung harvest ay yung mga kaluluwa na naligtas, mga kabataan na bago ang buhay, mga tatay na bago ang buhay, yun yung mga harvest. Kaya nga, let us invest in the Lord of the harvest. So number 1, ay ano yung ating i-invest? Number 1, our time. So yung time nyo, ngayon nag-invest kayo ng time ngayon dito. Nakikinig kayo ng salita ng Diyos. Nag-invest na kaupo kayo. Invest natin natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa Bible, ang letter ng Diyos. Diba, nag-invest kayo rin ng time sa cellphone, diba no? Sa games. Pero, okay lang yung games, leisure. Pero kung games ka ng umaga, tanghali, hapon hanggang gabi, hindi naman maganda yan, no? Doon lang ang time mo sa cellphone. Kumbaga na-addict ka na sa cellphone, hindi ka na naglalaba, hindi ka na namalansa, hindi ka na nag-study, hindi ka na nag-aaral, hindi ka na tumutulo sa tatay, nanay mo, sa lola mo. So, sa cellphone na lang yung time mo, hindi rin maganda. So, mag-invest tayo ng time sa pagbabasa ng Bible at sa pananalangin, sa pag-pray. Mag-pray dahil meron tayong kaaway sisitan. So, pag-pray ko si mama mo sa abroad, nagtatrabaho doon. Si mama mo may sakit, pag-pray. Si papa mo na may sakit lang o walang direction sa buhay, pag-pray. Pag-pray nyo. Kay God answers prayer. Paul Antonia, will answer thee, ask and shall be given. Ano man hilingin mo, in Jesus' name, I will do it. Pag-pray mo yung kapatid mo, magulang mo, kamag-anak mo, kakasi mo, mamalitas. So yun yung time natin sa prayer, Bible reading, time na pagtitipon na ganito, time of pagtatanim, time din na ikaw ay mayroong harvest. Kaya yun ang i-invest natin, yung time natin, time sa paglilingkod sa Panginoon, time mo sa pag-practice. Kaya dapat doon, nagkanta kayo, no? Hindi kayo nakalimutan yung mag-practice nga nakatayo, no? Kasi pag-practice, nakaupo lang. So dapat sa sunod pala, pati sa pag-form, ay magkalimutan mag-practice rin. No? Practice rin. Kaya ang time natin sa Panginoon ay mahalaga. Mahalaga yan. O, sa NBA, basketball nga, kahit 3 seconds yan. O 1.5 seconds. Mahalaga, no? Kahit 2 seconds. 1.5, no? May nanalo pa, no? Yan talaga yung time
Kaya yung time mo sa Panginoon ay malaga. Kaya sabi, time is gold. Time is gold. Pero mayroon ako nakita, hindi sikat at yung Biblia, nakita ako, ang kanyang sweldo, ay compute ko sa piso. Halimbawa, ang $1 ay 60 pesos. Compute ko yung kanyang sweldo, ang per day niya ay 1 million pesos. Sa araw, 1 million, basketball player ng NBA. Di ba yung sikat ha? 1 million per day. In-compute ko sa 1 seconds. 1 second, ang kanyang sweldo ay 11 pesos and 57 centavos. Isa kada segundo, 11.57. 11.57. Kaya, one day niya ay 1 million pesos. Kung imagine, ano? Oh. Siyempre, ang puhunan niya yung kanyang katawang lakas. So, ganun. So, nag-invest siya ng time sa kanyang mga laro for practice. Kaya pero dito lang sa lupa yan. Pero pag invest ka sa Panginoon, sigurado may reward ka yan. Sabi na pa naman, ginawa mo sa Panginoon, nagkanta ka, pagdating ni Lord Jesus, mayroon kang reward. Nag-invest ka dito, may reward yan. Nagluto ka, may reward ka sa Panginoon. Nag-invite ka, nabigay ka ng babasahin, gospel ka, may reward. Bible study, teaching sa mga bata, anything na reward, o sa mga garden, o sa mga flowers, may reward yan. Ang ginagawa natin sa Panginoon, napakain ka, sa pastor, nagpainom, may reward yan. Sa mga tapat na lingkod ng Panginoon, basta tunay na pastor kasi marami yun, mga faking pastor, mga impostor, no? Dapat ay tunay na pastor, yung ministry, hindi ministry. Dapat sa ministry yung mga ministry ay wrong motive yun. Kaya ito, nag-minister ako kung paano ito, lugi to, palugi. Kasi sabi ko nga sa pag-fellowship kami, by the grace of God, as the Lord provides, nagadala ng mga membro, na high-days, curtains, money, wala isa, ay, sabi ko ay, every Sunday is anniversary. Siyempre, pag tayo pa lang, mga ganito pa lang kadami. Pero kung ang membro na ay 50 o 100, ay, di na siguro tayo wala, siguro, tayo original lang. Original, pabilin kayo. Yung mga tayo, sige, uwi na kayo, ang mga baguhan. Sino yung mga original ay katanya, original kayo original na. Kaya kung yung mga baguhan ay, uwi na kayo, merinda lang. Pabilin yung mga iba. Yan ang atin. Pero sa ibang church, iba rin ang kanilang disiplina na. Sa iba rin dito, ganito tayo, pero sa iba na. Hindi po natin i-compare tayo sa iba, okay? Kaya sa ibang mga church, pag may bata nakaglakad bawal yan. Tumayo ka lang. Saan mo ta? Habang ayoko na gatayo na nagsalita ako, gatayo. Kahit sa pag-utot mo ay may pigilan mo naman pagtayo mo sitahin ka ng asiro. Iba. Pero dito, malaya ka. Dito hindi naman. Offering time. Umalis ka. Offering time. Umiiwas ka sa offering CR ka, offering time. Ganon, bawal. Pero dito, malaya. Offering naman, tapos sa mga CR, offering ang dami. Diba, ganon. Kaya, siyempre, iba naman, ang mga pastor kasi, iba yan, hindi pa pareho ang ugali ng mga pastor. Merong mabait, merong tigre. Kasi sabi nila, pag ang pastor ay leon, tigre, ang mga membro niya, mga tupa. So, isa lang ang leon. Pag ang pastor ay tupa, mabait, ang mga membro ay mga tigre, mga leon. So, maraming mga leon, tigre. Mga membro ay tupa, ang pastor, isa lang. So, masabi, mas maganda na yung pastor, yung tigre daw o leon. Para yung mga membro ay tupa. Kanila naman yan. Ating kagayahan ay, siyempre si Lord Jesus, kung ano ang... Kasi alam mo si Lord Jesus, kung tapay yung magwali yan. Sabi ko ngayon sa mga parisiyo, mga hipokrito. Sabi ng mga lahi na ulukong. Ulukong ay ahas na dalawa ang ulok. O ganyan si Jesus magwali. Mas matindi si John the Baptist. Ikaw, King Herod pinakasama mo yung asawa ng kapatid mo. Ibig sabihin si Herod, may yung kapatid niya na misis, pinakasama pa ni Herod, in-review ko yung tama ni
ni John the Baptist, o patay si John the Baptist, mga ganun ba. So, depende, importante lang ay kung ano nasa Bible. Okay, so, parang ang preaching na doon matindi, yung may ginasalita na sino ang asawa ni Lady Gaga? Sabi niya yung G.E.G. Mga gano'n ba, mga matindi, mga salbahe, mga kasabi ng mga tarantado, grabe na. So, sila lang yun. Ay, ako nga tayo, hindi naman ako ganyan mag-preach. Kanila yun. May ba nga, PI pa, no? Attorney na pastor, no? Tapos kanila, pero ako si trader naman naman. Siyempre tayo, ako rin personally, talagang malaman, sinasabi. Yan. So, huwag lang kayong ma-shock kung yung iba ay ganun pala magsalita. Importante, kung ano lang ang sinasabi ng Biblia. Yun tayo, what the Bible says tayo. Okay? So, dito sa verse 6 na to, he that goeth forth and weepeth, bearing precious sheaves shall doubtless come again with rejoicing, bearing his sheaves with them. So, ang invest natin sa Lord of the Harvest, ang ating time, invest natin ito, nag-invest kayo ng time. Invest rin kayo ng time dun sa school, bukas may pasok kayo. Invest naman kayo ng pag-aaral dun, Monday to Friday, di ba? So, may bayad mga tuition fee. So, dito rin, Sunday lang, invest ng time. Then, invest ka rin ng iyong time, effort, yung lakas mo, yan, invest mo sa Panginoon. Bakit? Dahil si Lord Jesus, nag-invest rin ng time sa atin at yung buhay niya mismo, binigay sa atin. Yung Diyos Ama, the best yung binigay sa atin, si Jesus Christ. Meron pa ba ang higit kay Jesus Christ? Wala na, diba? Pero binigay naman Diyos Ama sa atin. So the best yun, o binigay pa rin ng Holy Spirit. So invest our time. And then mo pang ating i-invest natin ang ating talent, ating talento. Mabuti, Steffi galing, may talento galing, hindi sa pagtugtog. Kung hindi siya walang talento sa sound, tono, pwede naman pala sa instrument. Ganun lang yun. Kung saan ka magpipit, di ba? Di ba, kung hindi ka pwede sa shooting guard, defense ka, pang-defense ka lang, o pang-rebound. Parang ganun lang. Talento mo, magluto, mag-drawing, luto mo, mag-design, mag-decorate, may mga design, magturo, mag-preach. Siyempre, ang akin ay ang talent na bigay sa ako na magturo, mag-preach. May iba tayong mga talento. May iba naman sa administration, building construction, sa academia, sa swimming. Iba tayong talent sa kanta, sa teaching, sa ushering. Iba-ibang mga talento. Diba? Yung iba marunong sa pagdadrive, pagmekaniko. Kaya yung alam mo, marami kang alam na hindi ko alam. At mayroon rin akong alam, hindi ko rin alam. So pag pinagsama ang ating mga alam, maganda. Tulong-tulong tayo. Take effort kasi ang gawa ng Panginoon, hindi ko ito gawain. Ang gawain ito ng Panginoong Jesucristo. At hindi lang ako ang dapat gasuluin, pati man ka mo. Pati rin kayo gasuluin, giving. Yan. So praise the Lord, at least si Jomar ay katapanan naka-preach. So naman si Perde, si Dino, si Panino, si JJ, si Phil Renz ay titry na ni Pastor Chaga na mag-preach sa prayer meeting. So mas matanda ka doon ng 1 year, dapat marunong na rin mag-preach. Para pwede ako mag-preach sa ibang lugar. Yan, para mag-minister ko sila doon kay Pastor Jerby Del Buena sa Harvester Baptist Church sa San Pedro City, Laguna. Tuwa doon, naging blessing tayo doon by the grace of God na kami-minister. Si Pastor Errol, doon sa si Pastor Wilbert, kailangan umuwi siya dahil may sakit si Maricel. Pastor Chagan lang kay Pastor Gomez. Yeah, praise the Lord, no? Ang tayo kami-minister doon sila. So invest our talents, invest our time, and then invest our total being. Ibig sabihin, invest natin ang ating buong puso, ating heart. Kahit natin yung ating mga heart.
huwag makain palagi ng taba. Kasi pag kumain ng taba, ang heart na yung nababalutan ng taba. Tapos hindi ka pump. So, maraming pastor na namatay sa heart attack. Nadidepress. Kasi stress. Yan. So, imbes sa ating buong puso, buong isip, ating isipin, let the mind of Christ be in you, ating isip, ating ating lakas, ang ating buong kaluluwa. Our total being, imbes natin sa Panginoon dahil si Lord Jesus, ininvest rin kanyang buhay para sa ating kasalanan, sa kaligtasan. And then the last, ano nga ang dapat invest? Let us invest in the harvest of the Lord. Ano nga dapat invest natin? Una, invest natin ang ating time. Tulad ngayon, bigyan kayo sa preaching, invest natin ang ating talents, invest natin ang ating total being, and then last, invest natin ang ating treasures. Ano sabi ni Pastor Magli? Wealth na hindi nasisirculate is not wealth. Ibig sabihin, yung wealth mo, yung pera mo, tinatago mo lang sa mga matanda dito sa dibdib, mga balot-balot pa ng mga panyo. Ngayon, dahil hindi na-circulate, nagpalit na ng mga pera ng paper bill at saka yung mga metal, ay hindi na pwede yung mga lupa na kaya hindi kasi na-circulate. So, wala na. Wealth that is not circulate is not wealth, sabi ni Pastor Nabi. And then, sabi ni Lord Jesus, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Kasi dito sa lupa may panganap, anay, mut, may kalawang, ipis, hanga ba yan? Ipis. And then, mag-ipon ng kayamanan sa langit. Sabi ni Lord ay, lay up treasures in heaven. At tapos, sabi sa buong Philippians, charge to your account. Ibig sabihin, pag nag-ipon ka mga giving pala natin, i-record din sa langit, charge to your account, mayroon kang account, ibig sabihin may bank account in heaven. Oh. Kasi kung hindi mo rin ibibigay, muubos rin yan sa piso wifi. Muubos rin ang matama. So, ibig sabihin ay, nabigay tayo, kaya kung may bahong kayo, matuto kayong mag-tithes. Ay doon sa Makati, si 22 years old naman, nag-22 na sila sa February yan. Kaya, ang kanilang tithes, diba, sa 100, 10 piso. Ang kanilang paid promise, mission offering, double. Dati, kung 10 piso ang tithes, 10 piso ang para sa mission. Ay ngayon, yan sabi sa Pastor na double na. Sabi mo, 10 piso yung tithes, 20 yung mission offering nila, yung tawag paid promise. Bakit? Kasi nasusuportahan ng Bethany Baptist Church sa Makati ay 550 na mga missionaries, ulit sa Kalukan. At pag bumaba sila ng 300,000 every Sunday, deficit, walang support. Walang support ako matatangla. So, kaya gina-encourage yung mga membro magbigay. Diba, church? Oh, sabi ko sa nila, kung may kapambili ka ng iPhone sa kay Pastor Jerby, Kilbuena, ibisibili ko ng iPhone o ano man. Kasi ang desire ko na magka-earphone sila, kaya ingit ito sa San Pedro. Pero ang telepono nila ay kung sila mga 30 plus din, kung sana yung mga bata 40 plus. Parang katulad ni sa atin, ay mainit. Kaya ang prayer nila ay aircon. Kaya yung pinapadala ng Panginoon, hindi aircon ng mga lingkod ng Panginoon, mga pastor. Yung bago ko mag-preach doon ng Sunday, yung pastor na isuporta nila sa Samar, dumaan doon, nag-preach ng last Sunday. Tapos yung Sunday na to, last. Ako naman, so, may taga-Samar nag-preach. Nagsunod naman nag-preach ay ako. Ay sabi ko sa classmate ko, Pastor Jerry, huwag mo na akong love-gipan, huwag mo na akong bigyan ng love-gift, mag-preach lang ako. Siyempre, mag-preach lang ako ay okay na. Dati na, love-gift lang ako noon eh. Pag-preach ko eh. Nag-offering sila ako. Hindi mabot ng 100. Pero okay na sa akin kay wag din na counter sa pera o love-gift na yan. Kaya nila pa-preach ko. Preach ko sa higher ground, sa Bakaw. 200 o 300 pesos. Okay, hindi na ako. Ilang pa rin natin si Pastor. Pag-king-king, diba? So, kaya,
invest our treasures. Kasi invest mo yung treasures mo. Alam mo yung mga mayaman na tao, dahil hindi wala sila sa Panginoon, saan ang pupunta ang kailangan investment? Doon sa sugalan, doon sa scatter, doon sa mga babaeng mababaang lipad, mga hospice ba, mga bayaran, doon sa ano pa, mga bisyo, di ba? Mga magpunta-punta lang sa ibang bansa, doon napupunta ang nilang pera na sa bisyo ba, sa gambling, sa mahjong, sa sabong, yun. Pero kung ikaw ay believer tayo sunod Lord Jesus Christ, ang iyong pera, napupunta yan sa pagsuporta sa mga missionary sa ibang bansa, susuportahan. Siyempre doon sa ibang bansa ay nang mahirap doon kayong missionary resale and club view lang. Magkano ang tuition fee niya for 1 year? 1 million pesos, no? Diba? Tapos ang support lang natin sa 5 pesos. Tapos pag-aaral ng language study ay 1 million 1 year. Tapos yung renta nila doon ng mga apartment ba, ay mga 50,000 hanggang 70. Hindi hanggang sa Armenia, mahal. Dito nga sa mga ibang bansa ay mahal ang mga renta nila. Sa Taiwan naman, sa missionary Dorsitan, yung healthcare pa lang, binabayaran pala nila. Minsan ang mga quarterly na binabayaran ng mga healthcare, malaki rin pala. Ipabotahan ko halimbawa, maintain niya ay third quarter niya, 3 months na diba, mga 5,000. Pagbuto ko lang. So, malaki. Hindi na ako nangabayad ng mga ganyan. So, yun. So, importante kung anong i-invest mo sa Panginoon, piso man yan, 10 man yan, 100 man yan, 1,000 man yan, yan ay record ng Panginoon, charge to your account. At saka napupunta rin naman, bayad natin ng kuryente dito. Siyempre si Dena wala nang buhay, dapat siya may nang buhay siya, pag-pray lang. Umuwi si Nila para siya magandang buhay, magpasada sa tricycle ni Kuya Ricky. Lakas loob lang. Sabi nga ni artista naming pinsan si Matutina, paano ka nakapasok sa showbiz? Nag-artista? Graduate ka ba ng ng kurso na yung sa pag-artista? Tapos nagpapa sa radyo? Graduate ka ba ng mass communication? Nakapasok ka sa radyo? Nag-drama-drama? Wala. Ang kanyang kodan lang, lakas loob lang. Lakas loob lang. Diba? Lakas loob lang din o. Ready no? Lakas loob lang para sa iyong mga anak. Meron nga doon ng pastor, missionary sa Thailand eh. Saan ka galing Thailand? Magkaroon ka sa iyo. Ganito, mga 2,000. Hindi kita bigyan. Pero ay, may kasama ang anak. O sige, bigyan na pumasaya dahil sa mga anak. Kaya minsan, bigyan lang ako ito saging. Dahil for the sake lang kayo din Berdo. Pero trabaho sana na tatay yan eh. Siya mag-provide, tatay eh. Tapos dati ang ginapakain si Elijah. So ngayon si Elijah ang nagpapakain. May nag-resugar lang. As long meron naman tayo ma-isisyo. So, invest lang yung, kaya lakas loob lang. Okay? Let us invest in the Lord of the harvest. Okay? So, invest natin ang time, ating talent sa Panginoon, ang ating total being at ating treasures. So, ating treasures naman ating talino, ating financial, lahat ng meron tayo. Bahay, lupa, ano na meron kayo. Lahat naman yan sa Panginoon yan. Amen? So, atin na naman i-invest sa Panginoon. Ano, may membro na marami siyang sasakyan, pag-gamit sa church. O mag-donate sa church ng isang sasakyan. Ganun ba? May lupa, marami. I-donate sa church. Mas maganda, ipanananggali, ibinta ng church ng murang halaga. Kasi kung i-donate pala, pwede palang mabawi. Pwede bawi ang mga anak. Yung pag na-donate yung lupa. Pero batos pwede bawi. So, na lang, ibinta na lang ng murang halaga. So praise the Lord. Okay, let us pray. Our God, our loving Father in heaven, Lord, thank you sa inyong salita na salamat sa Book of Psalms 126 na sa Lord ay captive sila pero ikaw pang nagawa ng paraan na sila makalaya from the Babylonian Empire to Persian Empire pa na at nakauwi sila sa Israel, Jerusalem at sila masaya na nag-aawitan. Ito ay sa ilang pag-uwi doon ay makapagtanim sila Panginoon at na mayroong pag-iyak dahil mahirap ang
magsimula muli. Pero pag-ani nila meron silang joy. Katuloy rin Lord sa pagpatanim namin ng Word of God, ng precious seed Word of God. Ito rin ay babalik rin kami na mayroong harvest day, kanina ng Lord of the harvest. So, salamat Lord na nandiyan ka na tumutulong sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat isa nandito, nag-represent sa battery niyo Lord. Tulungan niyo po sa espiritu na ng spiritual, mag-grow, mga kabataan, mag-aral ng buti, makatapos, makatrabaho, makasuporta sa inyong gawain Panginoon sa pag-world evangelism. Pagdating o Diyos, good health, healing sa bawat isa. Pagdating o Diyos ng financial kayo mga kaloob sa bawat isa pa. Panginoon pala ni Pastor Natalie, Bethany Baptist Church sa Makati rin Panginoon. At pala World Mission Conference rin Panginoon. I pray rin Panginoon na kayo magabay sa amin. I pray na Heavy, Sister Friends, si Monit, Tariga, si Mama Nalin, si Gigi, si Kertong, si Caitlin Crystal Lord, si Ferdy Simon, si Melissa, kaya Diyos si Carnino, si Dino, Dendeco, si Jim, Reverend Panginoon. Kaya naman si Pastor Jerby, Robina, Pastor Chagan, Pastor Gumi, Pastor Joseph, Panginoon, Brother Robin, Brother Joseph na kulang sa amin doon, Pastor Julius, Pastor Tipitik Boy, Dennis Joseph doon na kapangyarihan Panginoon, si Brother Bong, Panginoon, si Linlin, si Papa, si Jonah, Panginoon. At yung mga iba pa ng mga hindi ko na banggit, si Edgar, si Suya Lord, Panginoon, at kasama namin. Salamat po sa lahat-lahat at ito aming prayer thanksgiving, bless na aming giving, kahit sa offering, Panginoon, mission offering, palahin mo. Bless na kita, na-giver, even physical food, pagpalangarin, Panginoon. Salamat po na marami, ito aming prayer thanksgiving, kayo sa Lord, thank you sa Holy Spirit, pa rin po kayo. At pagpalangarin po ng Bethany Baptist Church Mission Calibo, financially Lord, at magkaroon nyo ng kahit pa na-reach 2 meter lang Lord, na lupa, kahit doon sa may naluot ng banda, na barangay, na pinabang Lord, sabihin Panginoon na bandi ka pa din ating Lord Jesus. So kapala yung mga pag-aaral ng mga estudyante ito, tulungan sila maging masipag sa pag-aaral, ngayon po sila sa mga masamang barkada, gabayan mo sila, lumagawa sila spiritual Panginoon. Ito ang aming dalangin at pasalamat para yung bawat isang dito, si Mahaybi, ang mga anak, mga apo Panginoon. In Jesus Christ's name. Amen. And amen. Amen? Okay. God bless us all.